ilaw. Off ko to. Sige lang, relax ka lang. Sir Edwin. Morning, ma'am. Sir Edwin, punta na natin. At mag-uumaga na. Ayan. Kasama ulit natin si Sir Edwin. So kahapon andito tayo. At ngayon talaga yung official na shoot natin. So pumunta tayo ng super aga. Kasi gusto natin makita yung pag-harvest ng sampagita, sir, na yung iniilawan. Opo. Oo. Bakit nga ba, sir, kailangan maaga yung harvest? Dalawa po ang reason. Yung namimitas, gusto nila maaga. Oo. Para hindi naabutan ng init. Ng init? Oo. Minsan naman, dahil may mga extra trabaho pa, para madali silang matapos. Para makapagtrabaho pa ng iba. Opo. Masisipag. Kung ganon. Kasi pang umaga lang talaga siya. Kaya kung may gawain ka pa, ng bandang alas 7, alas 8, pwede pa. Pwede na. Pwede nang magtrabaho ng iba. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Itong mga taga-pitas mo ba na to, talagang matagal na yan ang ginagawa? Opo, ano na yan, nasalin-salin na sa mga pamilya. Mula sa tatay, sa anak, ganoon. Opo. Ikaw din. Opo, ako na Ginana mo rin sa tatay mo. Sa magulang. Sa magulang. Opo, ayan ang mga namimitas na mga kapatid ko yan. Mga kapatid mo to, sir? Opo. Lahat kayo talaga? Sa pagitan lahat ang Oo. So ano yan? Kanya-kanyang kayo? Opo, kanya-kanya po kami ng pwesto. Kanya-kanyang pwesto. Kapag malamig kasi po yung panahon, yung parang alanganin ba siyang pitasin na parang bubot o kaya kung minsan naiiwan. So itong mga bumulaklak na to, naiwan to? Opo. So wala na yan? Hindi na po siya pwede. Kasi mga bulb lang na ganito lang dapat. Bulb lang ang kinukuha? Ganito. Siguro mga nasa 2:30 to AM. Medyo alanganin bubot pa siya. Pa, kagabi. Parang alanganin pa siya, kaya kuminsan hindi siya pipitasin. Kaya maiiwan siya. So, kapag ganito panahon po, kapag medyo malamig. Pero kapag mainit po kasi, times 2 ang laki nito eh. Mas mabilis? Opo, times 2 ang laki ng bulb na to. Naamoy mo? Ang bango? Ito na yung mga, ang mabango dito, yung mga... Opo, kapag umaga, yan. Pasukin po natin sila. Sige, pasukin natin, sir. Para makita niyo yung tabo, yung laman. Yung laman, Yung pipitas nila. Putit, walang ahas dito. Wala po, wala naman. Yan yan. Kasi hindi mo makikita pag... Wala, hindi pa po namin na-experience yan. Wala naman. Ayan, hello po. Para kayong, Mga Ninja Turtle. Minero? Minero. Yan po, mga kaisang tao na sila. Ayan na, Ate, ipakita natin. Yan, ito na yung isang tabo. Ano yan? Malaki tabo po yan. Ang malaki to. Sige, naglalaman yan ng mga 6-5 ganong liters. Okay. So, alin ang mga pipitasin? Yung puti po. Yung malaki. Ito po. Yung white. Kagaya nito. Hindi pwede yan. Ganito. Ito, pwede sir. to? This one. Ito po. Bukas pa. Yan. Yung mapuputing Itong yan. mga, so pwede na to. Oo, yan. Tatlo. Yan. Ito. Yan, yung tatlong. Yan, kung isa pa nasa gitna. Ito. Kaya medyo may pag-iingat talaga. Kasi kapag hindi ka nag-ingat, Matatanggal din yung... pati yung ito. Mga few days pa to bago pwede. Few days pa yan, sir. Mga 3 araw, 4, gano'n. Stick. Tanda. Aba, mahirap na trabaho ito. Medyo po.
So, kapag sanay na, sir, ano lang yan, sanayan lang, kumbaga. Ito po, maliit din to. Yan, pwede na po yan, yung ganyan. So ito, kung hindi mo nakuha to, bukas, Wala na po yan. ano na yan, yung Mamayang namukadkad na. 6 o'clock po, PM, bubukadkad na. Ganito na. Yan, ganyan, mabango na yan kapag ganyan Bango. na. Pagbuka na. Eh yung bang, yung namimili, paano niya ano yan, paano niya kina-quality control? Yung ano po, halimbawa namimitas na yan, kapag masisinagan mo naman siya kapag naano ng ilaw. Masisinagan siya na pwede na siyang pitasin. Yun nga, dahil sa sanay na. Hindi na ganong mahirap. Pero siyempre, halimbawa, kapag first time ka, natural, mangangapa ka talaga sa paghahanap kung alin yung pwede o hindi. Kasi medyo, tingnan mo to, sir, medyo pwede siya. Medyo, kung magkakamali ka, pipitasin mo na siya, di ba? So hindi pa yan? Pero hindi pa yan, hindi pa siya pwede. Bukas pa lang yan. Bukas pa. Pero kung titignan mo, hindi naman sila magkalayo. Parang puti na rin siya, di ba? Eh yung buyer magrereklamo kung mali ang pagkakapitas? Kapag puro bubot po, siyempre, bibilhin yan. Pero pag paisa-isa lang naman Kung na madalang nagkamali. lang, siguro mga sa 10 tabo, nasa kalahating tabo lang. Hindi na po halata yun. Hindi na halata Hindi na yan. halata. Kapag minix mo siya. Hindi na siya May style ka. Opo, hindi Sa bagay, mamimix talaga yan kasi hindi mo naman sinasadya eh. Kasi marami na yung 10 tabo mawawala na siya. Pero sa case po nila, dahil sanay na, bihira na lang po yung ganun, paisa-isa na lang. Siguro sa 20 piraso, isa lang madadali. Mahalo. Mahal. Kasi kung minsan hindi maiwasan kung tatlo sila o dalawa. Yung isa bubot, yung isa pwede na. Kung minsan nasasama. Lalo na kapag nagmamadali na. Tapos yung bibili, di per tabo. Opo. Kumbaga, hindi na po kami Hindi na niya makikita yon. Hindi na niya makikita. Talagang pag ano na yon, yung mga gumagawa na. Kuminsan kasi po yung nagtutuhog, dahil na-experience din namin yon noong una. Kapag linalawit yon, ginagawang palawit ba? Kapag bubot siya. Yung bubot. Oo, ano ang tawag so may kasi purpose din. Oo, may tawag doon Kumpol ba yon? Yung kapag gano'n na yung uri ng kwintas. Kumpol na. Yung tawag. Kapag ipapalawit mo yung bubot. Sayang itong mga to. Oo. So ito, hindi nakita to kahapon. Oo, hindi nakita. Kaya siya, medyo alanganin ba? Na pwede siyang pitasin, pwede siyang hindi. Pero kung nampitas, ito yung pangpalawit. Hindi na po yan pwede. Kapag basta buka, hindi na pwede. Kasi masisira na yan. Kasi actually, kapag diniliver sa Manila o sa Laguna, lalagyan ng yelo yung yung mga putil na ipa-plastic. So kapag bukang ganyan na yan, masisira na siya doon. So yung mamaya, pag kinuha ng buyer, yung packaging mo naka-yellow? Packaging po niya na per 10 liters per 1 pack na plastic. Yung tabo, 10 liters siya. So tapos, kapag ipinak na po yun, na lalagyan na po siya ng yellow kada 10 tabo na naka-plastic. So naka-styro, ganyan? Hindi po, lang, yung plastic bag. Sandbag ba, gano'n. Hindi ba tutunaw din yun? Hindi po, kasi kapag nasa loob siya, parang pa siya, parang hindi naman siya naanginan, parang na-shield yung yellow. Hindi siya karaka matutunaw. Ang bilis, lumiwanag na kaagad. So patapos na siguro, patapos na kung hindi sulong. Pero kapag sulong yan, mga bandang alas 7 pa Ano yan. pong ibig sabihin ng sulong? Yung maraming yung marami? Oo, marami yung, kung minsan kasi, halimbawa, hapon, atras kahapon na, hindi mo determine kung biglang susulong. So ngayon medyo parang sulong siya ngayon. So aabutan sila siguro hanggang 7:30 niyan. Hanggang 7:30? Oo. Kasi dapat mga 8 o'clock, pitas na lahat. Kukunin na. Andyan na rin yung buyer ng 8 o'clock? Oo. Araw-araw po yan, yung buyer? Daily po yun. Wala siyang holiday. Marami rin yung buyer na dumarating?
Isa lang po yun, runner namin isa. Pero maraming mga runner na kumukuha sa ibang lugar din dito Sa ibang amin. so kanya-kanyang suki rin Kanya-kanyang kayo. suki din po. Yun po yung nagdadala na sa Manila at sa Laguna. Bakit po Laguna? So, ako rin tinatanong ko sa sarili ko, bakit Ba't Laguna? Actually, madami rin pong sampagita sa Laguna. Pero parang mas marami ang demand ng Laguna kaysa Manila. Talaga? Opo, ako nagtataka din ako bakit gano'n, bakit mas marami ang demand. O andun lang yung gumagawa tapos dadalhin din sa Manila? Hindi rin po kasi sa Kamatsili before nung sumasama pa. Nung araw, di ba, Oo. sa Kamatsili, doon sa may Doon iglesia ni Cristo. Oo, sa harapan, di po ba? Yung parang park doon. Eh, nawala yun eh. O nawala nga. Parang linipat. Saan linipat? Hindi ko lang po alam ngayon. Kasi dati sumasama po akong bumabiyahe doon eh. Doon sa Kamatsili. Nung mga 1998 ba yun? 4 years din akong sumali eh. Doon sa? Oo, hanggang sa Laguna. Kaya parang mas marami pa yung binabagsak namin sa Laguna kaysa Kamatsili. Kahit noon pang araw Kahit pa? noon pa, oo. Actually sa Laguna, ang dami din eh sa San Pedro. Siguro yung mga San Pedro, yan yung nasa Muntinlupa, sa Alabang, Opo, malamang, siguro, no? oo. Pero siguro dahil nga yung mga lupa Ano doon, po yun? ibon. Uninang ibon lang. Ginawang subdivision yung mga taniman. Kaya nawala. Nawala po yung sa Laguna. Tsaka sa Bulacan. Hindi Ginawang ko lang subdivision alam din. kung saan eksakto sa Bulacan, pero yan ang mga kakompetensya namin eh. Bulacan, Laguna, dito sa Pampanga. So sa Bulacan nawala? Mayroon pa rin, pero hindi na siya kadami, ganun kadami. Parang ang origin din yata ng Sampaguita talaga sa Laguna eh. Laguna din. Pero kami actually sa Barangay Carmencita dito sa Florida, ang origin nito sa Dao, Lubao. Ang history. Ang Dao ba Lubao? Dao, Sorry. Lubao. Dito sa... Diyan sa Lubao? Oo. Doon nagsimula yan. Actually may nakapag-asawa lang dito na tito namin at saka pinsan dyan sa Lubao. So trinay nila Kaya dito. nadala dito? Oo, trinay nila nung una. Nung una kaming magpapamilya pa lang. Pinagtatawanan nga ng mga tao dahil nagtanim kami ng mga sampagita, may mga fruit bearing trees sa backyard, pinagpuputol. O, siyempre, Pinilit ng sampagita? Pagtatawa ng kasaguna. Pagtatawa ng... So, nag-harvest ka Ano sabi naman. na, ano itong mga nababaliw na? siguro. Kasi yung family na, mga Mendoza family ang nag-start nito eh, dito. Dahil nga nakapag-asawa yung pinsan ko sa Dao, tsaka tita ko. Dinala dito. Dinala dito. So, nung una, nagbabike lang. Sina tito, tsaka yung pinsan ko. Dinadala sa Dao. Nakabisikleta lang sila nung una. Anong taon yan, sir? Nung... Nasa 80s yun, no? 70s, 80s. Ay, 77. Masyado pa tayong bata noon. Opo. Hindi, ano na ako noon eh. Nasa elementary. Oo. 52 na ako yun eh. Oo, gano'n. Elementary pa lang kasi ako, may sampagitan na kami. Kaya natatandaan ko, kami yung nagdidilig eh. Hindi mo pwedeng hindi diligan. Kaya matatandaan ko nung elementary kami. Mayroon na kami sampagita. Pero kami pa lang, mga Mendoza family pa lang, yung pamilya pa lang namin. Trinay nila. Okay, naging successful naman. Malaking naitulong sa mga sa mga magulang. At saka yung sampagita, actually, tumataas siya. Talaga, sir? Oo. Gano'ng kataas? Kapag hindi mo siya pinutol, magiging puno siyang gano'n. Yun, ganyan. Yung ganong puno? Kapag pinabayaan mo naman, linagyan mo ng trellis, magiging vine siya. Magiging vine. Oo. Gagapangan niya yung trellis. Kasi may mga may mga sanga na humahaba lang siya. Oo. Ganun siya. Tulad niya, na-trim na yan, naputulan na. Pero bata pa lang to, siguro nasa 4 na taon ba to? Ilan ang banwaran ba yan? Mga 4-5. 2019. 2019 lang to. Oo, bata pa lang to ito. At ang sampagita, sir, Yung, no? yung starting niya, nasa 70s. Pero ito, mga nasa, yun nga, sa ganun. Pag alimawa, nagtanim ka, gaano yan katagal mabubuhay bago mo siya palitan? Lifetime. Lifetime. Kasi may mga paraan siya eh. Oh. Tulad niyan, trinitrim lang. Kung gusto mo siyang magbago ulit na talaga yung mga matatanda ng sanga after 10 or 15 years, putulin mo siya sagad sa lupa.
Radical pruning ka? Sagad Oo, sa lupa sagad talaga? sa lupa. Para yung matandang katawan niya, mapapalitan ulit ng bago. Then kapag natabunan mo yung mga lumang sanga niya, parang malulusaw ba siya? So literally, para siyang ugat lang tinira mo. Parang ganun. Sinagad mo siya dun sa pagitan ng ugat tsaka sa puno niya. Oo. Bago ulit. Kaya yung matandang kapag natabunan na, masisira na yon, tapos bagong sibol na ulit Parang siya. after 10 years. Oo. Every 10 years. Hindi, kung gusto mo lang, Kung ayaw mo, tuloy-tuloy trim lang. mo lang siya ng ganito kataas. Trimming Oo, ka lang. trimming lang. Pero anong advantage ng puputulin mo mula doon sa puno versus dito sa Kasi kapag trimming lang? sa experience namin, kapag halimbawa nasa 10 to 15 years na, parang yung puno niya, matanda na siya, magkakaroon na siya ng mga lumot-lumot, parang mahina na siyang mag-produce ng bunga. Bulaklak, gano'n. So, gano'n ang ginagawa namin. Sinasagad namin sa lupa para magbago ulit. Pero usually, trimming lang talaga yung Paano ka naman magpapadami? Let's say for example, magtatanim ka. Cuttings ba? Hindi po, may binibili namin yung punla. Actually, sa Bataan Ang Sa gulo. Bataan? Ang gulo, di ba? Oo, Sa doon. Bataan? Sa Bataan. Sa Pilar. Ito sa Pilar na to. Pilar! At saka sa Hermosa. At Parang saka sa bundok, may mga tumutubong sampagita sa bundok. No, wild. O wild sampagita, then bubunutin yun every rainy season doon nagtatanim. Ipa-plastic nila. Hindi na, direct na. Pag rainy season. So, bubunutin lang sa lupa Oo, talaga? So, yung ugat. may ugat, sasama yung ugat. Tapos dito itatanim? Itadirect na sa taniman. Mayroon naman naka-plastic na, pwede mo siyang itanim kahit summer. Kasi naka-plastic yun, may ugat na siya. Pero yung kasing binunot, kapag tinanim mo siya ng summer, usually mamamatay lang. Mamamatay. Oo. Pero pag Wild, sir? Kaya nga nakakatawa di ba? Kung tutuusin, nandito sa Pampanga yung sampagita, bibilhin yung punla sa Bataan. Di ba nakakatawa? Walang nagpupunla dito, wala. Kahit sa Bataan, walang nagpupunla? Hindi, doon nga nanggagaling yung punla. Pero hindi sila naggaganyan, nag-harvest. I mean, lahat ng punla sa Bataan wild. Wala yung true cuttings. Sa Pilar, kinakat na din. Pero galing pa rin sa wild yun, sa mga bundok-bundok. O then, ipa-plastic. O then, palalaking siya sa plastic. After 6 months, pwede na siya ibenta, gano'n. Magkano naman ang seedling? Yung last year, nung tinanim ito, 5 years ago, 2 peso per stick. 2 pesos. Mura lang. Mura na. Pero yung naka-plastic naman, nasa 9 pesos, gano'n. 10 pesos. Yung naka-plastic na. Then, after ng pagkatanim mo, may mga 6 months or 7 going 1 year, makakapag-harvest ka na. Ayun. Puro bulaklak. Hindi, yun may bagong tanim doon. Puntahan natin. Nung rainy season lang natin yun, may July siguro. Yan, mga pinsan namin to, sir. Ang galing, sir, no? Beriin mo, 6 months, pagkatanim, marami ka nang hina-harvest. Makakapag-harvest. Conforme sa dami ng puno mo. Tulad nito, nasa 6 months, July, August, September, October, December, January, February, nasa 7 months. Ayan. Ito ang 7 months. Dahil konti lang naman, di ba? Yung pinakamarami nila dito, 2 tabo. 1 liter yan, sir, yung tabo. Oo. Yan. 7 months pa lang yan. Ito ang 7 months. Oo, July na itanim yan, nung tagulan. Bunot lang yan, sir, yung wild. Galing wild to. Oo, sa Hermosa, Bataan. Yan, nagpo-produce na siya ng mga butil. Yan. Siguro, ang tansya ko, kapag inarbest yan, mga nasa 2 tabo makukuha. Dahil medyo bata-bata pa siya, tignan mo, mas malaki ang butil niya, di ba? Ganun. Tignan mo, mas malaki ang butil kaysa mga matatanda na. So, it makes sense na yung sinasabi mo na, i-rejuvenate na lang. Yung totally putol. Bago na naman. Tapos para magsanga ng panibago.
Amazing, no? Oo, kasi lifetime na po siya kapag tinanim mo siya. Lifetime na. hanap buhay na daily na income Opo, ka. daily. Then wala po siyang holiday, Christmas, New Year, holiday. Walang season na may season na malaki ang demand, may season na mahina ang demand. Kapag ano po, yung summer, malakas mag-produce, overproduction po kami, kaya bumabagsak. Kapag bear po, ganitong season, kapag bear, konti yung demand na kukuha. Kaya ang taas, sumasagad ang Konti taas. yung na-harvest, kaya tumataas. Pero, Ibig sabihin, yung market, steady. Opo, steady siya. Yung supply ang dumadami. Ganun. Ganun po siya. Pero kapag ganitong season, tignan mo, kapag nakakakuha ka ng ganyan, may butil ka, okay na po, paano na, maganda kasi ang presyo kapag bear eh. Anong buwan yung November, September? Yung start na tumaas ang presyo? Basta nasa October, September, hanggang February, March 20, gano'n. Tapos kapag summer na po kasi, sa March, mag-overproduction na, mamumunga na siya kahit di mo alagaan. Sobrang kapal ng bunga, sampaga niya. Kahit di mo na siya alagaan. Dire-diretso na. Oo, diretso siya. So, okay din. Kasi kung hindi mo alagaan, wala ka masyadong inputs, meron ka pa ring harvest. Yun ang ganda nun. And then kapag po overproduction kayo, kahit itapon nyo na lang yun, babayaran pa rin yun per liter. Basta sasabihin lang kung ilan ang napitas. Kahit hindi na siya kukunin. Oo, kaya sabi ko, Nung buyer mo? Oo. Sa Maynila, babayaran yun. Kasi parang kontrata yon. Oo. And parang lang, siguro, takot silang mawalan, gano'n. Hindi naman sa takot. Parang dahil nga mga kliyente na kayo. Kasi lang naman po, hindi naman naabot ng isang weeks yun eh. Isang week. Yung talagang... Yung overproduction siya. So magtatapong kayo limbawa ng 4 na araw. O halimbawa, yung solo ko, nakaka 50 tabo ako. Tapos yung price nasa 5, 6, 7, 8 na lang. Kuminsan, overproduction ay tatapon na yon. Pero babayaran niya. Oo, babayaran pa rin siya. Walang masasayang. Maganda kasi ang overproduction mo pala isang linggo lang. Ganun lang usually. Isang linggo lang. Then bababa na siya ulit. Then tataas na nasa 25, 30, 40 pesos. Okay na siya. Yan yung standard. Oo. Pag nasa ganun siyang presyo, hindi ka nalugi. Kasi low maintenance siya that time kapag ganun eh. Low maintenance naman siya. Low maintenance. Hindi siya gaanong spray ng pesticide, hindi rin siya pine-fertilizer. Nagkukusa siya. Pero kapag ganitong season, inaalagaan talaga. Kailangan mo talaga siyang patubigan, fertilizer, spray, pesticide. Gustong-gusto kasi siya ng mga naninira eh. Yung bulaklak. Mamaya pwede ba natin ipakita yung mga yan? Yung naninira? Hindi, yung fertilizer, pesticide. Magano po tayo. Pakita natin lahat yan mamaya. Pagkatapos sa lubag harvest. Magsasapol doon tayo sa atin. Kasi ang talaga ang management after harvest, no? Una talaga harvest. Mamaya magsasample doon tayo, magpapatubig, then lalagyan natin ng fertilizer. Usually, urea lang ang ginagamit namin. Urea lang. Urea lang. Mura lang din naman. O mahal din ng urea. Pinakamataas po tayong urea sa fertilizer. Synthetic fertilizer Yun ang pinakamataas. Bakit synthetic ang gamit mo? Hindi kaya ng organic? Parang hindi po. Sinusubukan namin, parang hindi. Hindi? Yung processed chicken manure, hindi? Maganda rin kaso, siyempre may mga bahay, di ba? Hindi, process na. Hindi ko pa na-experience. So, hindi ko pa hindi mo alam. Kasi dahil nakapokus siguro kami sa synthetic. I-try mo si Greenland Organic Fertilizer. Baka naman yung price, dumobli pa dun sa synthetic. Magkano ba si Greenland? Kasi doon po sa synthetic, yung sa akin, lang natin. Kasi parang gulay lang to eh. Ang Greenland, maganda siya sa gulay. Maganda siya sa gulay. Hindi mo na kailangan ng ibang fertilizer kasi nga ang gulay short-lived eh. So kaya na niya. Ngayon, baka ito kaya niya. Pero may gumagamit naman na gano'n. Process na yon, hindi pa naka-process. Ha? 50 kg. Ilan? 50 kilos. 270. 50 kilos. Mahirap baka naman matagal yung prosesong paglalagay or mahirap gano'n. Hindi sir, parang lang yun. Binububod din. Ganun lang yun. So, sa ano yan? Parang kasi wala pang nakakarating dito sa amin ng mga nakaprocess na eh. Ay,
Si Yung ano si marami po ditong dinadala, hindi pa nakaprocess, nakatrack. Kaya nga, kuminsan hindi na... Ay, hindi, wag mong gamitin kasi yan. nga, May hindi po virus siya, yun hindi eh. mo siya pwede kasi nga may amoy yun. May amoy, tapos baka masira pa yung lupa mo yung kasi may bakterya, mga di ba? bakterya. May bakterya. So, dapat yung luto. Ayan, Sir Edgar, kailangan nila ng sample dito. Kailangan ni Sir Edwin, Trial, bigyan mo no? siya ng trial. Trial, Oo. Kasi kung magustuhan niya ay buong Baryo. Carmencita, Carmencita. kukuha lahat sa'yo. Maliwanag na, oh. Saan banda yan, sir? Yung Batangas. Pero hindi ba to? deliver nila sa'yo. Okay. Kapag sampulan, no? Kung magustuhan mo Oo. at kumalat ang chismis na maganda, sa'yo lahat bibili to. Oo, ako na yung magano. Oo. Maganda rin. Chismis Tulad lang yan eh. Sa Tagulan po yan, dadagdagan na naman yun, yung bakante. Dadagdagan. So ito, Sir Edwin, lupa mo lahat to? Sa magulang namin, namana namin sa Ang yaman magulang. pala ng magulang. Hindi naman. Ilang hektarya to, itong lupa nyo? Yung actual, nasa 2 hectares tong sa amin eh. So, Yung sa'yo lang? hindi, yung pinaghati-hati na namin. Yung kayong magkakapatid. magkakapatid, 2 hectares. 7 kami. Pero ang kagandahan ng Sampaguita, hindi mo kailangan ng super laki para kumita ka. Oo, hindi mo kailangan ng 1 hektarya. Oo. Nasa 1,000 ilang square meter? Ang minimum 1,000 dapat. Kikita ka na doon. Oo, mayroon ka ng ano doon, bread and butter, Rikang. Bread and butter mo na yon. Oo. May 1,000 square meter ka lang. Tulad nito, nasa... Ang kagandahan nito, kasi ang buong barangay ay ito ang tinatanim. So yung buyer pupunta talaga dito kasi makukuha na niya lahat ng Basta kailangan niya. iipunin lang siya. May ipon niya. Kumbaga ako yung nagra-runner sa mga kapatid ko, ipunin sa So bahay. ikaw bali yung consolidator Oo, dito. Sa ano namin, sa area namin. Kami magkakapatid. Ikaw pala pinaka big time na mga nagsasampag. Hindi naman po. Hindi. Medyo dahil magkakapatid lang kami, 'di ba? Yung may mga percentage diyan eh. So, hindi ko na kinukuha yun dahil magkakapatid lang naman kami. Bakit mo pa kukunin? Kung Basta yung sa'yo na lang, tulong mo na lang sa mga kapatid kung magkano mo. binayaran sa akin ng buyer, Bigay mo na sa ganun kanya din ng buo. na ibibigay ko. Hindi ko na kinukuha yung porsyento ko. Ganun. Kasi sa 200, may porsyento kang 20 pesos per Dapat. per one tabo. Per tabo. Oo. So, di ba malaki na yun? So, dahil magkakapatid lang, pare-pares lang ang ba't mo pa kukunin, di ba? Ito ilang taon to? 19, 20, 10, 20, 22. Nasa 3 taon pa lang to 3 siguro. taon. Nag-raise sa 4, gano'n. So yung pagdating ng 10 years, medyo mahina na yan. Yan, nasa 10 years na. Yung sa kuya ko, nasa 10 years na 10 siguro. years yan. Oo. Hindi naman siya mahina, basta alagaan mo lang siya. Kung hindi, ang ibig ko lang sabihin, kung gusto mong, di ba yan, mga puno nila, tatanda na yan. Patingin nga siya yung matandang puno. Nasa pa lang yan, di ba? 3 years or less, more than. Yan. Yan. Ito, Ella, pakita mo. Yan, kapag tumaba pa po ito ng mga 3/4 ang taba. Parang naglulumot siya, umiitim. So, kung gusto mong yon, putulin mo sagad dito para magbago. Halos walang makita. Wala, oo. Kung ako kasi ang ginagawa ko, inuukay ko pa to eh. Tapos? Para sagad talaga. Para yung puno talagang existing na, Mawawala talaga siya para bago ulit. So ugat lang talaga may iwan. Parang ugat na lang, nasa pagitan na lang siya ng ugat tsaka yung pinutol ng puno. So, and then after 4 months, tutubo na ulit yun na nasa Ganito na ulit? Nasa 1 foot gano'n ang taas. Mas maliit dito konti. Oo, mas maliit siya. Pero ang itsura niya, ganyan na ganyan. Yan, mga Sampaguita rin yan. No? Pero ibang family na yan. Ibang family na yan. Ang galing, no? Ito mga, pero mga pinsan namin yan. Makakapagpaaral ka talaga na anak dito, sir? Oo, kasi lalo na po ngayon, di ba, mga harami ng State University, yung mga allowances, kaya mong i-produce. So itong bahay mo na tinatayo mo ngayon dyan, galing dito rin? May share na yung Sampaguita, siyempre may trabaho naman kaming iba. Ano bang ibang mo, sir? Buhay mo? Nag-i-agent po kami sa real estate. Gano'n. Kagaya rin ni Madam Miriam? Parang gano'n. Pero kaming dalawang mag-asawa. Driver niya ako. Si Madam ang siya ang specialist talaga. Saan kayo
Nagbibenta kayo ng Sa mga subdivision, roll land, ganyan. Sa mga cemetery. Lahat? Lahat Pati ng cemeteryo? real estate pa rin kasi yun, di ba, sir? Lahat ng okay. real estate. Yung Sampaguita pa kasi bread and butter, then may mga allowances ng mga anak mo sa travel nila, sa apartment na bibigay. Hindi mo na pinoproblema. So kung may ibang income ka, naiipon mo na. Ganun lang. Ganda. Tulad yan, mga namimilas na pamangkin ko, college na yan, nasa sa Bataan nag-aaral. Ay, Yung nilang Bataan break State yun. sa Dubs, Yung Peninsula. Yan, Peninsula. So kapag wala silang pasok yan, tumutulong. Namimitas. At least, kaya yan, yung allowance nila. Nanggagaling sa Sampaguita. Natuwa ako dito sa Sampaguita kasi karamihan ng mga farming venture business, malalaki yung kailangan mong lupa. Tapos matagal yung hintayan, tsaka diba? yung kapital, di ba? Malaki. Kapital, malaki. Ito, magkano lang ang seedling mo. Tapos, ilang buwan lang ang hintayin mo, may harvest ka na. Pero may Tapos may buyer talaga. Opo, yung marketing po niya, wala siyang problema talaga. Walang problema. Wala. Talagang pupuntahan Then, ka. may jackpot din naman po kasi ito yung ganyan. Kapag tinamaan mo yung price na mataas, then marami kang nakuha, talagang jackpot siya. Magkano yun pag jackpot ka? May mga po ako doon, makikita po natin yung kwentahan. Ipapakita mo sa akin. Next. Kaya mong kitain ng kapag snerte ka, Magkano, sir? 50,000 a week. Wow, talaga. Malaki talagang naitutulong. Malaking bagay. Oo, malaking bagay siya. Yun At hindi siya ganon kapagod, di ba? Hindi siya maghapon. Pero sa araw-araw. Pero at least may kita. Matindi. Hindi siya yung talagang pawis doon. Yung sa user Edwin, 'di ba? Yung 2 hectares hati-hati kayo magkakapatid. Opo, Ilan yung napunta sa iyo? Ilang square meter? Yung may tanim kong Sampaguita siguro nasa 1,500 square meter ganun. Okay na sa iyo 'yun. Okay na sa akin 'yun. Itong may nakatanim na to, may tanim na siguro nasa more or less 1,000 na rin siguro to sa kapatid ko, si Kuya Ronald. Sa kanya to. Sa kanya pwesto to. Then yung isa, Araw-araw ka rin, Kuya Ronald? Oo. Then yung si Ate Dalor, then si Kuya Roel. Nagre-raise sa 1,000 square, more or less nagre-raise lahat sa ganun. Lahat kayong magkakapatid, nagsasampagita? Oo. Pero may mga extra work pa naman, no? Lahat may extra work. Mga extra work pa. Kaya kailangan maaga ka mamitas para at least yung ibang work mo magagawa mo pa. Kaya ayun ang kainaman nun. Pwede ka pang magtrabaho sa iba. Paano yun kung nagseryoso ka, ginawa mo 1 hektarya? Di laki kita. Kailangan marami kang may mga manpower ka na Manpower manpower din. Hindi na pwede yung family lang kapag gano'n nakarami. Pero kapag nasa 1,000 square meter, ay pamilya lang kayo. Tulad namin, sir, kapag nagtutulungan, pagkatapos, kung sino yung maunang matatapos, lilipat. Tutulungan na. O ganun na yung kasi yung buyer hindi pwedeng maghintay. Oo, ganun ang ginagawa namin. Then kapag overproduction nga, yung sinasabi ko sa iyo, sir, na medyo mura na siya. Yung matatapos nyo na lang. Hindi nyo na kailangan tapusin. Teka nga pala, bakit kung overproduction, kailangan mo pa rin pitasin dahil lang sa babayaran siya o may kinalaman sa halaman para hindi masira yung halaman? Yung dahil babayaran pa rin siya. Pangalawa, para hindi madumi yung Kasi di ba ito, yan, kapag hindi mo pinitas, puro ganyan ang magiging itsura ng Sampaguita. Maapektuhan ba yung pagbulaklak na bago? Pagbulaklak niya. Kapag hindi kasi natanggal ito, matagal bago siya mamunga ulit. See? So yung parang nalilinis siya dapat. Yung pagpitas, part ng maintenance siya. Opo, part po siya ng maintenance. Patanggal na lang po yung nahalo na na... Doon kay kuya naman. Ako na lang bahala, sir. Bahala ka na, sir. Oo, bahala. Dahil masipag sina kuya, tignan mo, sir, walang damo. Oo. Yan, walang damo, sir. Malinis talaga. Oo. Kasama kasi yan, sir. Para kapag nagalig ka ng fertilizer, talagang Sampaguita siya lang. Oo, siya lang kakain.
Pero sa akin, dahil nga, yan, di na namin tinatanggal. Pero yung isang kapatid ko, talagang tinatanggal yan, ayaw niya. Yung panganay namin, ayaw niya pati dahon. Si Mayroon. kuya. Hindi, yung isa, yung doon. Maselan. Maselan. Oo. Pwede rin naman gamitin ng spray, pamatay damo. Pwede rin sila. Baka maapektuhan yung sampagita. Hindi na, basta wag mo lang po silang patatamaan. Kami linilinis muna namin yung malapit sa puno. Bago namin ini-spray yan. Dahil Ay, mga kapatid mo to. Opo, kapatid ko. Actually, may bahay din po sila sa Barangay Prato. Kaso ko dahil nga maagang namin pitas, kaya kailangan... Naglipatan na kaila dito. Ba't dyan na sila natutulog kapag maraming pitas? Kasi parang hindi ka naluluwas dito. So yung mga anak na iwan doon? Wala, pati anak sumasama dito. Kapag walang pasok po, sumasama sila. Talagang matindi yung inano ng lahar dito, no? Yung dami, no? Tulad po niyan, preparasyon na yan para tamnan sa tagulan. Kaya ito po. Tatag na, malinis na. Ano to? Ayun, nag-i-spray oh. Ano tong mga tambak na to? Wala, mga sanga ng puno, tsaka sanga ng sampagita, na trim. Yan oh, na trim yan oh. So isa po sa maintenance ay yung pag-spray po ng pag-spray pesticide. Mild pesticide lang naman. pesticide to, hindi insecticide. Hindi po pesticide. Yung may mga kasi may mga flies yan eh. White flies, tapos nanganganak ng maliit na bulate. Pumapasok sila. Ayan ito. Pumapasok sa loob ng bulaklak. Kinakain sir. Tignan mo. Kaya nasisira ko. Ito tama-tama sir, may sample. Baka may laman ito. Sige, ipakita natin mamaya kay ano. Titignan ko lang baka may laman siya. Wala. Wala na yung ano niya. Naninira niya. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.